Hindi alam ni Lucas kung paano sasagutin ang tanong na iyon ni Savannah. Hindi rin niya alam kung hinalikan ba niya ito dahil nakikita niya rito ang kanyang yumaong asawa o dahil sa tawag ng kanyang pangangailangan o baka sa parehong dahilan. Hindi niya alam. Please, Savannah, ilang beses ko bang dapat ipakiusap sa'yo na huwag na natin pag-usapan ng asawa ko? Ani ang napahinga ng malalim. And I'm sorry kung basta na lang kita hinalikan, pero gusto kong ipaalala sa'yo na desirable ka na ngayon. Hindi ka na basta-basta. Kahit sinong gustuhin mo, pwede mo nang maakit ngayon sa taglagi mong kagandahan. Okay? Ani ang tiningnan nito ng matiim. Kaya pwede ba, tanggalin mo sa utak mo yung self-doubt na yan. Hindi yan makakatulong sa mga plano natin. Paalala pa niya rito. Humihikbing tumango naman ito. From now on, wala akong tanging iisipin kundi ang mapabagsak ang lalaking yun at ang walang yanyang kalaguyo. Sabi nito, habang pinapahid ang mga luha. That's my girl. Ani ang pinisil pa ito sa baba. Now, bumalik ka na sa loob ng bahay nyo at kunin mo na ang green book. Okay? Tumango ito sa kanya. Saka lumabas na ng kotse at naglakad muli papasok sa loob ng gate na parang walang nangyari. Napahinga siya ng malalim saka sumunod na rito. Hindi niya ito masisisi kung hanggang ngayon nasasaktan pa rin ito sa mga nadidiskubre nito tungkol sa tarantado nitong asawa. Alam niya kung gaano nito kamahal ang asawa. Nararamdaman niya hanggang ngayon mas lamang pa rin ang pagmamahal na nararamdaman nito para dito kaysa sa galit. Dahan-dahang naglakad papasok ng bahay si Savannah. Alam niyang ganitong oras tulog pa rin ang mga maids kaya kampante lang siya nang pasukin ng library karugtong ng master's bedroom. Napaismit siya nang maalala ang nasaksihan kanina. Kung hindi niya marahil kasama si Lucas, baka kung ano na ang nagawa niya sa mga ito. Baka sinugod na niya ang mga ito at pinagtatadtad ng kutsilyo. Sa loob mismo ng kanilang kwarto siya, pinagtatak sila na magaling niyang asawa. Parang nagdidilim na naman ang kanyang paningin. Habang nakikinikinita si Brittany na enjoy sa pakikipaglambutsingan kay Leon. Napakalandi talaga ng babaeng yun. Hindi naman pala kagandahan ng katawan. Yak! Lawlaw na ang dede. Akala mo nagpasuso na ng 10 supling. Ilang lalaki na kaya ang sumupsup sa utong na yun, bukod kay Leon? Bakit losyang na losyang ng boobs nito? Kumukulo talaga ang dugo niya, lalo pat naiisip na nagpapakasasa sa malulusog na suso nito ang kanyang asawa. Di hamak namang napakalayo ng porma ng kanyang katawan sa babaeng yon. Tayong-tayo pa ang sa kanya na animoy parang isang dalaga. At sa kagandahan taglay niya ngayon, mukha na lamang niyang alalay si Brittany kapag pinagtabi silang dalawa. Lintik lang talagang walang ganti. Maingat niyang binuksan ang filing cabinet kung saan itinatago ni Leon ang mga importante nitong documents. Nung nagsasama pa sila, hindi yun iniiwan ng walang lock ng kanyang asawa. Ngayon ay kampanteng-kampante naman yata ito kay Brittany. Sa bagay, magkasabwat nga pala ang dalawang yun sa paggawa ng kalokohan, kaya tiwalang-tiwala magaling niyang asawa sa babaeng yun. Napangisi siya nang maisip ang mga kalokohan. Alam niya kung saan ito tinatago ang wallet nito. Hinila niya ang nasa ibabang drawer. Abot tenga ang ngiti niya nang makita makapal nitong wallet. Hayop! Siksik sa pera ang wallet ni Kumag ha. Samantalang noong makilala niya ito, ni hindi man lang siya mailibre kahit fishball sa kanto dahil saktong-sakto lang sa pamasayang laman ng wallet nito. At sa halip na ipagpasalamat nito yun sa kanya, ayun, pinagplanuhan pa siyang patayin. Napakawalang utang na loob talaga. And yet, bakit ba mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat? Gusto niyang iintog ang kanyang sarili sa pader. Siya na yata ang pinakatangang babae sa buong mundo. Nag-iisa lang ang kagaya niya. Binuksan niya ang wallet nito. Parang dinudurog ang puso niya nang makitang larawan ni Brittany doon. Napapikit siya habang pinipigilang maiyak. Enough, Savannah. Sabi niya sa sarili, hindi dapat pinag-aaksayahan ng luha mga lalaking kagaya ng asawa mo. Pilit niyang uwinaksi ang nararamdaman. Saka tumayo at binuksan ang nasa gitnang drawer. Nakita niya ang green book.
Lahat ng password nakasulat doon, pati na rin ang mga social media accounts at passwords nito. Mabuti na lamang at hindi rin peki na kagaya niya si Leon, kung kaya't sa notebook pa rin ito sinusulat ang lahat ng passwords nito. Papalabas na siya ng library nang maramdamang bumukas ang pinto. Muntik na niyang mabitiwan ang hawak na green notebook. Mabilis niyang isinara ang mga drawer saka nagkubli sa madilim na sulok ng library. Nakita niyang pumasok doon si Leon, dalang isang kulay pulang folder. Naupo ito sa swivel chair, saka binuklat ang laman ng pulang folder na iyon. Maya-maya nakita niyang pumasok doon si Brittany at pumesto sa likuran ng swivel chair habang minamassage ang batok ng kanyang asawa. Are you sure? Willing ka nang ibenta ang bahay na to? Hindi ba regalo ito sa inyo ng mga in-laws mo bago kayo kinasal ng unggoy na yon? Dinig niyang sabi ni Brittany dito. Unggoy? Gustong-gusto niya itong sugurin. Kaya nga mas lalong gusto ko itong ibenta. Sa totoo lang, ayoko nang may makapagpaalala pa sa akin tungkol sa pamilyang yun. Napakawalang utang na loob ng hayop na to. Anong klaseng nilalang ba ang lalaking to? Wala talagang utang na loob? Walang puso? Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita nila ng mga magulang niya, ganito pa ang ibabalik nito sa kanya? At si Brittany, hindi naman gaanong pagandahan kapag walang makeup. Ngayon rin lang niya napansin na napaka-cheap naman pala ng beauty nito. Walang-wala sa ganda niya ngayon na class at halatang mamahalin. Sa bagay, ano nga bang aasahan niya sa isang dating call girl na naging bold starlet na hindi pa man sumisikat, halos laos na. Napaka-cheap. Sa bagay, ano nga bang aasahan niya sa isang dating call girl na naging bold starlet na hindi pa man sumisikat? Eto, laos na. Napaka-cheap. Kanina pa niya sinesen niya sana gumapang palabas ng library si Savannah. Ngunit mukha nag-enjoy pa talaga itong sakta ng sarili habang pinapanood ang asawa at ang kalaguyo nito na naglalambutsingan habang may binabasang file. Pikon na pikon siya kay Savannah. Akala niya nagkakaintindihan na sila na never itong magpapatangay sa emosyon nito pero walang distractions na kahit na ano habang isinasagawa nila ang kanilang misyon. And yet, hindi pa rin ito sumusunod. Kapag ganito ito palagi, tiyak na kapahamakan ang pupuntahan nila. Gigil na gigil siya. Ngayon lamang siya nakakita ng babaeng pinaglaruan na nga ng asawa nito. Hindi pa rin makuha magalit ng husto. Kung hindi nga lamang makakasama dito, baka iniuntog na niya ito sa pader ng matauhan sa katangahan. Talagang gustong-gustong sinasaktan ng sarili. Natigilan siya nang mapansing tumayo si Leon at waring pupunta sa direksyon na pinagtataguan ni Savannah. Napamura siya nang makitang malaking anino ni Savannah na siyang dahilan kung bakit tumayo si Leon para tignan niyon. Mukhang mabubuking sila nito nang wala sa oras. Nagpanik si Savannah nang mapansing tumayo si Leon at naglakad papunta sa pinagtataguan niya. Napalingon siya kay Lucas na kanina pa nakikita, ngunit ngayon ay bigla nang nawala sa paningin niya. Shhh! Nakita niyang sabi ni Leon habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kanya. Napakagatlabi siya nang makita ang malaki niyang anino na marahil ay napansin nito kaya dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan niya. Kabadong-kabado siya. Mukhang mabubisto na sila. Mapupurnada yata ang mga plano niya. Mabilis na lumabas si Lucas para siyang si Spider-Man na mabilis sinampa ang bintana sa may library. Hindi niya alam kung paano niya nagawa yon sa loob ng ilang segundo lamang. Marahil ay dahil sa bugbog sarado siya sa training, kung kaya't mabilis niyang nakukondisyon ng utak niya sa mga emergency mode kapag kinakailangan. Nakita niya ang panik sa mukha ni Savannah habang papalapit dito si Leon. Mabilis siyang pumasok sa bintana at tinakbong kinaroroonan nito. Fuck! Dinig niyang sigaw ni Leon habang si Brittany tumili na waring takot na takot. Kaagad na hinanap ni Leon ang baril nito sa loob ng master's bedroom. Ngunit bago pa ito makapagpaputok, naitakbo na niya palabas ng bahay si Savannah. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagpapaputok. Nagising ang lahat ng mga kasambahay. Kaagad niyang pinaharurot palayo ang kanilang sasakyan. Sinulya pa niya si Savannah na yakap-yakap ang green notebook. Natawa siya. We made it, masayang sabi nito. Iginiya niya ang isang braso patungo sa ulo nito at para itong isang batang ginulo niya ang buhok. Good job, natutuwang sabi niya rito.
Ilang segundong hindi nagsasalita si Savannah. Waring na siya sa mga nangyari. Ngunit maya-maya lang napangiti ito habang nakatingin sa hawak na wallet ni Leon at sa green notebook. Although hindi pa rin perfect ang ginawa mo, muntikan ka nang mahuli. Next time, focus ka lang kung anong pakay natin ha. Huwag na mong paiiralin ang emosyon mo or else madidistract ka kagaya ng nangyari kanina. Aniya, gusto ko lang ipaalala sa'yo na binago mo lang ang mukha ko, hindi ang puso ko. What do you expect me to do? Hindi ako robot, kaya may nararamdaman pa rin ako. At hindi naman basta-basta yun mawawala. Ani itong kumunot ang noo. Pero ikaw, parang bihasang-bihasa ka ng gawin ng mga ganito ha. Tapatin mo nga ako. Doktor ka bang talaga o miyembro ng Akyat Bahay Gang? Mapaklang naging tawa niya. Somehow kasi may katotohanan ng tanong ni Savannah sa kanya. Ilang bahay na nga ba napasok nila sa tuwing may mga misyong inuutos sa kanyang ama? Hindi lang dito sa Pilipinas ha, maging sa iba't ibang bansa, pumapasok sila sa mga bahay ng target nila. Kung kaya't bihasang-bihasa na siya, kabisado na rin niya ang pag-unlock ng kahit na anong uri ng pinto sa bahay. Wala na nga yata siyang hindi kayang pasukin. Kahit yung embassy ng Australia dito sa Pilipinas, na napakahigpit ng security, napasok na rin niya. Sa totoo lang, kung noon ay napipilitan lamang siyang sundin ang utos ng ama, ngayon ay may kakaibang excitement na ibinibigay sa kanya ang bawat misyon na ipinapagawa sa kanya nito. Siguro ay dahil alam niya ngayon na may mga siraulong tao talaga. At yun naman ang kinakalaban ng ama niya. Yung mga salot sa lipunan, yung mga magnanakaw, yung mga politicians, mga drug syndicates, mga malalaking factory na nag-ooperate illegally, at hindi pinoprotektahan ng kalikasan. Mga taong kagaya ni Leon na walang konsensya. Binuksan ni Savannah ang wallet ni Leon. Saan mo gustong mag-dinner mamaya? Sagot ko. Masayang tanong nito sa kanya, saka bininang ang laman ng wallet nito. Wow, may dollars pang mokong ha? 50,000 pesos? Bulalas nito matapos magbilang. Samantalang nung makilala ko siya, maswerte na kapag may lamang 1,000 pesos ang wallet nun. Well, kasalanan mo rin naman dahil masyado ka nagtiwala sa kanya. Kayo ng parents mo, sabi niya rito. Saka bahagya pa itong nilingon. By the way, wala ka bang ideya kung paanong nawala ng preno yung minamanehong sasakyan ng father mo? What do you mean? Kunot noong tanong niya sa kanya. Don't tell me may kinalaman na rin si Leon sa pagkamatay ng parents ko. Nagkibit-balikat siya. Mas gusto niyang si Savannah mismo makadiskubre kung paanong namatay ang mga magulang nito. Titiyakin kong mabubulok sa bilangguan ng dalawang yun. Gigil na sabi ni Savannah. Sana nga mapanindigan mo yan, sabi niya rito. Halos paanas lamang nasagot ni Savannah kay Lucas. Sana nga mapanindigan niya itong galit na nararamdaman niya para sa kanyang asawa. Tumulo na naman ang mga luha niya nang maalala ang mga nakita niya kanina. God, para na naman dinudurog ang puso niya sa sobrang sakit. Habang heto siya at nasasaktan, nagbubunyi naman ang dalawang yun sa pagkawala niya. Kulang na lang ipagsigawan ng mga ito ang sobra-sobrang saya na wala na siya. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi, pinunasan ang kanyang mga luha. Alam niyang lihim siyang pinagtatawanan ni Lucas sa katanghaniang ito. Gagamit ko ba ang credit card ng asawa ko na di niya matitrace kung sinong gumagamit? Tanong niya rito. Gusto kong mag-shopping eh. Gusto kong mamili ng mga mamahaling alahas gamit ang credit card niya. Napangisi ito. Easy peasy, sagot nito sa kanya. Gagamit tayo ng dummy accounts sa ibang bansa. Kaya kapag tinrace kung sinong gumagamit ng credit card, lalabas na nahack yung account niya ng isang foreigner na nasa ibang bansa. Magkano ba ang credit limit ng husband mo? Ang alam ko nasa 8 million pesos. Sagot niya rito. Ang cheap naman pala ng asawa mo. Katumbas lang yan ang isang relo. Sagot nito sa kanya. Saka muling napangiti. Or isang Hermes bag. Grabe, 8 million pesos ibibili ko lang ng isang bag o isang relo. Mas mabuti pang i-donate ko na lang itong 8 million pesos. What do you think? Hindi makapaniwalang napalingon si Lucas kay Savannah. Kung may isang bagay mang ikiniangat nito kay Sarah, iyon ay yung pagiging simple nito. Unlike Sarah, hindi ito mahilig sa mga material na bagay.
Sinong babae ang makakaisip na i-donate ang 8 million pesos sa ibang tao? Gayong kailangan rin naman ito ng pera. Dahil hindi nito magamit ang perang nakapangalan kay Savannah. Why? May dumi ba sa mukha ko? Ba't ganyan kang makatingin? Tanong nito sa kanya nang mapansing nakatitig siya rito. Huwag ka lang masyadong tumitig ha. Baka mabangga tayo. Paalala pa nito sa kanya. Saka lamang niya binalik ang atensyon sa minamaneho. Talaga bang nakakasukang pagmumukha ko dati? Dinig niyang tanong nito. Kung hindi pa pala ako naging anak mayaman, tae lang ako sa paningin ng ibang tao, no? Malungkot na sabi nito sa kanya. Savannah, please stop sabotaging yourself, okay? Hindi ka na si Savannah ngayon. Kalimutan mo na ang dating ikaw. I'm trying. Pilit ang mga ngiting sinabi nito. Pwede ba ako mag-request sa'yo? Mahinang tanong nito. What is it? Kung kaya kong ibigay, why not? Pwede ba tayo mag-date bilang si Savannah? Gusto kong maramdaman kung paano dapat itrato ng isang lalaki. Gusto kong ma-experience na ma-date ako hindi dahil anak mayaman ako, kundi dahil gusto kong makasama ng taong kadate ko. Napalunok naman si Lucas. Paano niya gagawin yun kung si Sarah ang nakikita niya tuwing natitignan niya ito? Kaya mo bang gawin yun? Dinig niyang tanong muli ni Savannah nang hindi siya kumikibo. Yeah, why not? Pagsisinungaling niya rito. Kahit pa nga alam niyang mahihirapan siyang paghiwalayin si Savannah at Sarah sa katauhan nito ngayon. Ngunit para pawiin ang kung anumang sakit na nararamdaman nito, pumayag na lamang siya. Salamat. Gusto ko lang ibalik yung self-confidence na matagal na rin nawala. So ting pinaparamdam ng mga tao sa akin kung gaano ako kapangit. Malamlam ang mga mata na sabi nito sa kanya. Ramdam niya ang sakit sa bawat katagang binibitawan nito. Alam niyang naging napaka-traumatic na mga pinagdaanan nito sa buhay dahil lamang sa anyo nito. Ginagap niya ang isa nitong kamay at pinisil ng mariin. Huwag kang mag-alala. Magdi-date tayo. Ipaparamdam ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo naramdaman nung kayo pa ni Leon. Sabi niya rito. Bahagya pa niyang ginulong muli ang buhok nito. Tama nang iyak, okay? From now on, ayoko nang makitang iniiyakan mo pang lalaking yun. Tumango ito sa kanya. Good. Nakangiting sabi niya rito, saka binalik muli ang atensyon sa pagmamaneho. Sa sobrang pagod at stress, unti-unting pumikit ang mga mata ni Savannah habang nasa loob sila ng sasakyan. Excited siya sa ipinangakong date ni Lucas sa kanya, ngunit mas excited siyang mahakang credit card ng asawa. Tiyak na magwawala ang kumag na yun kapag nalaman nitong 8 million ang kailangan nitong bayaran sa credit card nito. Talagang sasagarin niya ang credit limit nito. Napahimbing ang tulog niya kung kaya't hindi niya namalaya nang buhatin siya ni Lucas at ilapag sa kanyang kama. Umaga na nang magising siya. Paglabas niya ng kusina, nakita niya naghahanda ng almusal si Lucas. Naka-boxer shorts lamang ito at walang suot na pang-itaas. Kung kaya't kitang-kita niya mga muscles nitong halos pumutok sa mga balikat nito. Nang magsabog ng kagandahang lalaki ang Diyos. Nasalo kaya nitong lahat yun? Sobrang gandang lalaki. Unlike her, maganda nga pala siya ngayon. Pero kulang pa rin sa kumpiyansa. Good morning. Tinawagan ko na yung kaibigan kong hacker. Saan mo nga pala gustong gastusin yung 8 million pesos? Nakangiting tanong nito sa kanya. Inilapag nito sa mesa ang nilulutong tortang talong, bacon and egg, at salad. At saka kumuha ng 2 plato para sa kanila. Hinila nito ang isang upuan at bahagya pang yumukod sa harapan niya. Napangiti siya dahil para siyang isang reyna kung paglingkuran nito ngayong umaga. Naaawa siguro kaya ang bait-bait nito ngayon sa kanya. Naupo siya. Total, nasa mood ka naman ngayon. Pwede bang gawan mo na rin ako ng kape? Request niya. At 5 lang kaagad naman itong tumalima. Naninibago siya rito. Kung ikaw ang tatanungin ko, saan mo gustong gastusin ng 8 million pesos? Balik tanong niya rito. Anniversary ng isang charity na sinusuportahan ko. Mga batang may cancer. Total, sabi mo ayaw mo bumili ng mga mamahaling gamit. Bakit hindi mo nalang i-donate sa kanila yung 8 million pesos? Napaismid siya. So, kaya bait-baitan ka ngayon, ganon. Biglang nasira ang mood nito. Are you accusing me of something? Ikaw ang nagbigay ng ideya na gusto mo nalang i-donate ang pera. Tinanong mo ako kung saan.
Ngayon, nagbigay ako ng idea pag bibintangan mo ako. Hey, calm down. Bakit ba biglang uminit yung ulo mo? Binibiro lang naman kita. Nakangising sabi niya rito. Huwag na huwag mo kong ipapare sa gago mong asawa, Savannah. Dahil ibang-iba ako sa kanya. Mariing sabi nito sa kanya. Okay, I'm sorry. Grabe ka naman. Di ka na mabiro. Will you please calm down, okay? Hindi kita kinukumpara sa kanya. Demonyo ang lalaking yun. Manggagamit, sira ulo. Kaya please lang, huwag kang pikon, okay? Huminga ng malalim si Lucas, saka kumalma na.